So recently, may mga post ako regarding minimum wage increase. And meron akong isang nabasang comment. Sabi doon, obviously ano siya, empleyado siya ng agency. Sabi niya, kawawa naman yung mga empleyado ng kolorom na agency. Okay? Kasi hindi daw madadagdagan yung kanilang minimum wage. So, nung sinabi niyang kolorum, ang pumasok agad sa isip ko ay, hindi ba rehistrado itong agency na nagbibigay ng security service sa kanyang mga kliyente, kaya siya natawag ng agency employee na kolorum? Hindi po. Kasi under the law, pinapayagan ng labor code ang mga service provider, yun po ang tawag sa kanila, service provider, na mag-provide ng serbisyo. In the case of security agency, security service ang pinoprovide po nila sa kanilang mga kliyente. So pinapayagan po ito ng labor code. Pero kailangan meron silang lisensya bilang isang legitimate job or service contractor. Pinakaunang requirement po yan, yung registration bilang isang legitimate job or service contractor. Bakit po kailangan ng registration ng lisensya na yan? Kasi kung wala kang lisensya bilang isang legitimate service contractor, kagaya ng security agency, kung wala kang lisensya, ikaw na security agency, automatic yung security guards na i-deploy mo sa kliyente mo, halimbawa yung kliyente mo mall o bangko, yung mga yan ang magiging direct and real employer. Sila ang mga tunay na employer. At ikaw na agency ay ahente lamang nitong mga principal na to. So, kung wala yung lisensya mo, I doubt kung merong mga kliyente na kukuha ng serbisyo ng security agency niyan. So, ang ibig sabihin ng kolorom, hindi ito kawalan ng lisensya. Iba yung meaning ng word na kolorom para doon sa nag-comment na yon. So, ulitin ko lang for emphasis, ang mga kliyente gaya ng mall, banks o malalaking kumpanya na kumukuha ng serbisyo ng mga empleyado sa pamamagitan ng agency ay hindi nakikipagkontrata sa mga agency na walang lisensya para maging isang valid or legitimate job or service contractor, kasi alam nila yung risk na kapag nakipagkontrata sila sa mga agency na walang lisensya under DOLE, sila po ang magkakaroon ng liability bilang mga principal and direct employers sa mga agency employees na nakadeploy sa kanilang establishments o sa kanilang premises. Kaya hindi po yan makikipagkontrata sa isang agency na walang lisensya bilang isang legitimate job or service contractor. Kaya nag-research ako kung anong ibig sabihin ng kolorom na agency. At alam nyo ba, ang kolorom na agency pala ay hindi nagpapasahod ng tamang minimum wage, hindi nagbabayad ng overtime pay, hindi nagbabayad ng holiday pay, hindi nagbabayad ng rest day premium, hindi nagbabayad ng tamang 13-month pay, walang service incentive leave, and walang retirement pay. So kung isa kayo sa mga agency employees na hindi nababayaran ng tamang minimum wage sa inyong lugar at hindi kayo nababayaran ng tamang overtime pay kapag lumampas na sa 8 oras ang inyong trabaho, excluded po yung 1 hour na lunch break or meal break. Okay? So kung hindi bayad yung inyong overtime, kung hindi po bayad yung inyong tamang holiday pay o kaya yung night shift differential pay or yung 13-month pay or wala kayong SIL, wala kayong retirement pay, makinig po kayong mabuti. Para sa lahat ng hindi tamang pagbabayad ng mga nabanggit ko na money claims ng isang agency employee, pwede kayong magreklamo sa DOLE NLRC. Okay? Money claims. At hindi lang po agency ang magbabayad sa inyo, pwede ninyong singilin ang kliyente ng agency. 100% ng money claims ninyo ang magbabayad ang kliyente
ng agency. Ito ay sa kabila ng walang employer-employee relationship. Walang employer-employee relationship sa pagitan ng empleyado ng agency at sa pagitan at sa kliyente ng agency. Pero nakalagay po sa batas yung term na solidary liability. Ano ang ibig sabihin nito? Para sa lahat ng mandated na monetary benefits ng isang agency employee na hindi binabayaran o kulang ang bayad ng agency sa empleyado, liable po ang principal 100% sa agency employee. Okay? Ngayon, kung hindi makabayad ang agency, sisingilin mo yung kliyente ng agency, 100% siya ang magbabayad. And then, siya na ang bahalang mag-file ngayon ng kaso laban sa agency para ma-reimburse siya doon sa kulang na ibinayad ng agency sa mga agency employees. So, tandaan po ninyo yung mga money claims ha. 13-month, minimum wage, holiday pay, overtime pay, night shift differential, SIL o service incentive leave, and retirement pay. Pwede po kayong magdemanda sa DOLE at ang singilin ninyo ay ang kliyente ng inyong agency. Ngayon, kung gusto ninyo ang pinakamadaling paraan, DOLE Regional Office, tumawag po kayo for inspection. I-report po ninyo yung hindi tamang minimum wage, hindi tamang overtime pay, hindi tamang pagbabayad ng holiday pay, night shift differential, rest day premium kung pumasok kayo sa araw ng inyong rest day premium ang tawag doon, 13-month pay, SIL, and retirement pay. Kung hindi po maayos na binabayaran sa inyo ng agency yon, pwede kayong mag-report sa DOLE Regional Office. Mag-i-inspect ang mga DOLE representatives kung saan kayo dineploy ng agency. At kung napatunayan na totoo ang lahat ng mga paratang ninyo, pwede makapag-issue agad ng desisyon ang DOLE inspector. So ulitin ko lang po, malinaw na nakasaad sa lisensya ng isang agency na kung may paglabag sa minimum wage, sa overtime pay, sa 13-month pay, holiday pay, night shift differential, 13-month pay, SIL, retirement pay, parehong may pananagutan ng agency at ang principal o kliyente ng agency para bayaran ang empleyado. So, pwede bang sabihin ng agency na kaya hindi nila nababayaran ng tamang minimum wage kasi kulang ang ibinabayad sa kanila ng kanilang kliyente, hindi sapat para makapagbayad ng tamang minimum wage? Mali po yun. Kasi alam ng kliyente na under the law, meron silang solidary liability sa empleyado ng agency. Kaya kailangan nilang magbayad ng tamang minimum wage na ayon sa batas. Kaya hindi po pwedeng gawing rason ng agency na kulang ang binibigay ng kanilang kliyente para maibigay nila sa iyo yung tamang minimum wage, tamang overtime pay, tamang night shift differential, tamang 13-month pay. Mali po yung rason ng agency na yon. Okay? So, gaya ng sabi ko, kung may kulang o kung hindi tama ang nakukuha ninyong monetary benefits, pwede po ninyong idemanda pareho ang agency at ang kanilang kliyente. Pwede rin bang sabihin sa iyo ng iyong agency na hindi ka muna nila mapapasahod ngayon o delay muna yung sahod mo kasi hindi pa sila nakakasingil sa kanilang kliyente? Mali rin po. Under the principle of solidary liability, kapag hindi ka napasahod ng agency, pwede kang magreklamo sa DOLE para singilin naman yung kliyente ng agency for non-payment ng sahod or salary. Kayo wag po ninyong iisipin na dahil agency employee kayo, ligtas na sa obligasyon ang kliyente ng agency sa mga monetary benefits ninyo o sa sahod ninyo, sa tamang mga benepisyo. Hindi po. Hindi dahil agency employee kayo ay wala ng pananagutan sa inyo ang kliyente ng agency. Under the principle of solidary liability, 100% po ang pananagutan nila sa inyo when it comes to monetary benefits, kagaya ng sahod at iba pang monetary na benepisyo under the labor laws. Okay?